kayong umanib sa tunay na Iglesia ni Kristo. Kasi pagdating ng panahon, pag naghukom na si Kristo at ang ililigtas niya ay yung katawan niya, tapos hindi tayo nakaanib sa katawan ni Kristo, maaari po tayong hindi maligtas. And so, welcome po sa JB Bungkat TV. Kapatid, marahil ay naparito ka dahil gusto mong malaman kung paanong naging daan ang Iglesia ni Kristo upang malaman ko ang katotohanan. Pero bago yan kapatid, kung bago ka lang po sa aking YouTube channel, paki-subscribe na po at hit the notification bell upang updated ka sa mga parating na mga videos. At so, ayun nga po mga kapatid, ako po ay lumaking Katoliko. At lagi po akong nagsisimba bilang Katoliko, halos linggo-linggo po. Kasi po, nung bata pa kami, lagi kaming pinipilit ng aming mga magulang na magsimba linggo-linggo. Kahit pa ayaw namin o taliwas sa gusto namin, ay wala kaming magawa. Kaya lumaki po akong halos linggo-linggo nagsisimba talaga. Pero yun nga, dahil pinipilit lang kaming magsimba, wala po sa puso namin ang pagsimba talaga, yung pagsamba. Kasi nga, sa pilitan lamang yung nangyayari. Kaya ang nangyari, kahit pa linggo-linggo kaming nagsisimba, ay malayo pa rin yung puso namin sa Panginoon. Kasi nga, hindi tunay yung aming pananampalataya noon. Hanggang sa dumating nung nag-third year college ako, nung may dumating na problema sa aking buhay, na halos ako ay matigil na sa pag-aaral. Nung panahong yon ay doon ko rin nakilala at naging kaibigan ang aking kaklase na isang Iglesia ni Kristo. Ang sabi niya noon sa akin ay, anong problema mo? At kaya sinabi ko sa kanya na ganito, ganito. At tinanong niya ako kung may kasalanan ba raw akong nagawa. Ang sabi ko ay ito po ang nagawa ko. Kaya ang sabi niya, kaya pala nagkaganyan ka kasi may kasalanan ka talagang nagawa. Pero pasalamat ka kasi mahal ka ng Diyos. Kaya ka binigyan kanya ng parusa. Kaya halika, sumama ka sa aming pamamahayag. At kaya nga dahil doon parang na-touch ako sa sinabi niya, ay sumama ako sa kanilang pamamahayag. At pagdating namin sa kanilang simbahan, ay napamangha talaga ako sa kanilang simbahan kasi napakaganda. At pagpasok po namin sa kanilang simbahan ay talagang na-amaze ako kasi i-guide ka. Tapos bago mapuno yung likuran, dapat mapuno una yung unahan. At hiwalay ang mga lalaki at babae. At wala kang makikitang babae doon na naka-shorts, naka-jeans, naka-spaghetti, wala. Ibig sabihin, walang disturbo sa kanilang pagsamba. At makikinig ka lang talaga sa itinuturo ng ministro. At nung nangaral na ang kanilang ministro, lalo akong napamangha kasi lahat ng sinasabi ng kanilang ministro ay nanggagaling sa Biblia. Kaya masasabi mo talaga na totoo ang aral ng Iglesia ni Kristo kasi nandun lahat sa Biblia ng sinabi niya. Hindi po ito nangyayari sa simbahang Katolika. Kaya napamangha talaga ako sa pamamaraan ng pangangaral ng mga ministro ng Iglesia ni Kristo. Kaya pagkatapos ng 3 pamamahayag ay pumayag na akong magpadoktrina sa Iglesia ni Kristo. At nung unang doktrina po ng Iglesia ni Kristo ay ganito ang itinuro ng ministro. Si Kristo raw ay nagtatag ng isang iglesia. At ang iglesyang ito ay ang kanyang katawan ayon sa Colosas 1:18. At ang kanyang katawan na kanyang simbahan ay kanyang iligtas sa panahon sa pagdating ng panahon. At ang iglesyang ito ay walang iba kundi ang nasa Roma 16:16 na Iglesia ni Kristo. Kaya kung gusto kong maligtas, ay dapat akong umanib sa Iglesia ni Kristo kung saan ito yung katawan ni Kristo na siyang ililigtas ni Kristo pagdating ng panahon. At nung mga panahong yon mga kapatid ay talagang kumbinsido ako sa Iglesia. Kaya umabot ako ng hanggang 12 doktrina. At nung mga panahong yon, habang dinodoktrinahan ako ng mga ministro, pagkatapos ng doktrina, pag uwi ko sa bahay, ay dinidibati ko rin yung aking ama. Kasi mali talaga yung Katoliko. Umalis na kayo dyan. Kasi imbento lang yan ng mga Santo Papa.
At ang sabi ng aking ama sa akin ay, bago ka lumipat ng simbahan, ay pumunta ka muna sa mga Catholic Faith Defenders. Doon ka magtanong sa kanila kasi sila ang nakakaalam hingil sa mga doktrina. Kaya doon rin, napaisip rin ako na, oo nga no, Katoliko naman talaga ako, lagi naman akong nagsisimba. Bakit kaya hindi ko subukang umattend ng mga Bible study ng Catholic Faith Defenders? Kaya, buti na lang may kapatid ako na may kaklase siyang CFD. At yung kaklase niya ang nagdala sa akin sa Bible study ng mga Catholic Faith Defenders. Kaya ayun, at nung una akong umattend ng session ng Bible study ng mga Catholic Faith Defenders, doon ko rin nalaman na ito rin pala ang turo ng simbahang Katolika. Na ang simbahang Katolika ay siyang katawan ni Kristo. At ito ang tunay na iglesia ni Kristo. Kaya doon ako napaisip, sino ba ang totoo? Sino ba ang nagsasabi ng totoo nito? Kaya napaisip ako, nagsaliksik ako sa history at nakita ko doon, wala palang talagang ibang simbahan na itinatag si Kristo, kundi ang Iglesia Katolika Apostolika Romana. Kasi yung Iglesia ni Kristo pala na inatinan ko ay naitatag lamang noong July 27, 1914. Kaya hindi po si Kristo ang nagtatag, nakapangalan lamang kay Kristo. At doon ko rin nalaman na hindi pala sapat na Biblia lang ang ating babasihan. Kasi nga, maraming mga tao ang gumagamit ng Biblia. At marami ang nag-e-interpret ng Biblia. Ano ba ang assurance natin na tama ang interpretasyon ng isang mangangaral sa Biblia? Wala. Kasi nga, nakabase lamang siya sa ano ang kanyang nabasa sa Biblia. Ibig sabihin, maaari siyang magkamali sa kanyang interpretation kasi hindi siya infallible. Tingnan mo yung Christianity. Nagkawatak-watak po. Lahat ho ay naniniwala sa Biblia. Lahat ho ay gumagamit ng Biblia. Pero hindi nagkaiintindihan. Bakit? Kasi nga, iba-iba ang interpretasyon ng bawat mga ngaral sa kanilang nababasa. Kaya yun rin ang nangyari sa mga Iglesia ni Kristo. Porket nabasa Iglesia ni Kristo, ayun na yung pangalan ng simbahan ni Kristo. Hindi po pala ganun ang pag-interpret ng Bible. Dapat ho ay nakabatay ito sa realidad. At napansin ko rin sa aral ng mga Iglesia ni Kristo ay ito ay bunga ng kanilang objection sa simbahang Katolika. Kung ano yung turo ng simbahang Katolika, ito ay kanilang kinokontra, tapos yung kontra nila ay yung naging aral na nila. At ang sabi nila ay na-apostasya raw ang simbahang Katolika kasi nagturo ito ng bawal kumain ng laman at nagbabawal ito ng pag-aasawa. Ito raw ang katuparan ng nakasulat sa Biblia. Pero kung tutuusin mga kapatid, ito ay pawang paratang lamang. Kasi nga, ang simbahang Katolika ay hindi naman talaga nagbabawal sa amin ng pagkain ng laman o ng karne. Bagkos, paari kaming kumain ng karne. At hindi rin nagbabawal ang simbahan na mag-asawa. Kasi nga, yung mga magulang namin, mag-asawa naman, di ba? Kasi, ibig sabihin, hindi ho ito aral ng Katolika na hindi pag-asawa. May mga panahon po na hindi kami kumakain ng karne. It is only an act of abstinence and fasting. Hindi po yun bawal sa Biblia. Hindi po bawal mag-fasting sa Biblia. Hindi po bawal mag-abstinence sa Biblia. At yung pag-aasawa naman, ang mga pari lang po ang hindi maaaring mag-asawa. Kasi nga, ang sabi ni Jesus ay may mga tao na hindi makapag-asawa para sa kaharian ng Diyos. Kaya sino ba yon ang katuparan nun? Yun po ang mga pari. Kung tutuusin po mga kapatid, ang katuparan ng nagbabawal sa pagkain ay ang mga Iglesia ni Kristo. Kasi nga, bawal sa kanila ang kumain ng dinuguan. Kaya nga, sila talaga yung totoong nagbabawal. Lahat ng mga Iglesia ni Kristo ay bawal kumain ng dinuguan habang buhay. At sila rin ang nagbabawal na mag-asawa. Ang isang Iglesia ni Kristo po mga kapatid ay hindi pwede mag-asawa ng hindi Iglesia ni Kristo. Kaya kung tutuusin, sila po ang katuparan ng mga aral na ito. Kaya po nung nagpatuloy ako sa pag-attend ng mga Catholic Bible Study, mas naintindihan ko po yung katotohanan. Kaya po, nagpapasalamat po ako sa Iglesia ni Kristo dahil sila yung naging daan upang mabuksan ang aking isipan tungkol sa Biblia at tungkol sa Diyos. Kaya nga, nasasabi ko pong ang Iglesia ni Kristo ay ang naging daan upang malaman ko ang katotohanan. Kung hindi dahil sa kanila, hindi ako magsasaliksik ng katotohanan.
Kaya pasensya na po sa aking kaklase na tumigil sa pag-aaral simula nung ako ay hindi na sumama sa kanya sa doktrina. Pasensya na po sa ministro na doktrina sa akin kung hindi ako nagpatuloy, kasi nga sa katotohanan lamang tayo. Kung totoo yung sinasabi nyo na ang Iglesia ni Cristo lang ang maliligtas pagdating ng panahon kasi ito ang ililigtas ni Cristo, ang katawan ni Cristo ang ililigtas niya sa pagdating ng panahon. Kung totoo, kung naniniwala po kayo dyan, ay dapat kayong umanib sa tunay na Iglesia ni Cristo. Kasi pagdating ng panahon, pag naghukom na si Cristo at ang ililigtas niya ay yung katawan niya, tapos hindi tayo nakaanib sa katawan ni Cristo, maaari po tayong hindi maligtas. Kaya mga kapatid, kung mga Katoliko na nandyan, nga dating Katoliko na na-convert sa INC, inaniyahan ko po kayo na buksan ang inyong isipan at magsaliksik. Kasi ang nakataya po dito ay ang ating kaluluwa. Hindi po basta-basta lang hanap buhay. Kaya nga mga kapatid, kaya pasensya na po mga kapatid kung parang misleading ang aking thumbnail. Pero ito lang po ang ibig kong sabihin. Ang Iglesia ni Cristo talaga ang naging daan upang malaman ko ang katotohanan. Kung hindi dahil sa kanila, ay hindi ako magiging Catholic faith defender ngayon. Kaya maraming salamat po at yun lamang po. Fighting Maria, tatak CFD with a humble heart.